pagkakaisa na hindi nakalulugod. Subalit, ang sabi ng Panginoon, sila'y maging isa, nag-aya naman natin na iisa. Kaya, yan ang ating tatalakayin mga kapatid, yung tinatawag na pagkakaisang nakalulugod at ang pagkakaisa na hindi nakalulugod. Meron palang ganoon mga kapatid. Alam naman natin siyempre yun. Kaya ipinahayag sa aklat ng Juan ang katunayan na ang mga lingkod ng Diyos dapat magkaisa sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga gawa. Yun ang minsan ako ay nagkaroon dito ng tinatawag na pagkukwento o isang ilustrasyon. Bagamat ito na ikwento ko na, alam ko na marami ang hindi nakakatanda. Bagamat merong nakakatanda na mga kasama natin, pero meron ding mga hindi natatanda nito. Ang aking kwento noon ay ito, tungkol sa isang doktor. Lalo ngayon, hindi man ang mga doktor dahil sa tinatawag na COVID nito. Ngayon, merong isang doktor. Ang doktor na ito ay doktor sa tinatawag na doktor siya sa mental hospital. Yung doktor na ito. At siya kinausap ng isang kaibigan niya na ang sabi, Dok, ika, saan ka naka-assign ngayon? Yan doon sa mental hospital siya naka-assign. Ngayon, kung mga kulang tayo sa mga doktor, ganito ang kanyang sinabi. So, ilan ka ang pasyente mo roon? Sa bawat ward daw, ang sabi niya, ang sa kwento, ay marami siyang pasyente roon. Halimbawa, sa isang ward, merong 20 na katao. Puro may tama yun, mga kapatid. Merong sumisigaw, merong sumasayaw, magkakakontra sila. Meron naman doon na nagsasalita, maaaring yun prostrated preacher. Kaya pagdating doon, salita siya, ikaw, magsisi ka na, ikaw, puro ka pangako, puro ka politika. Iba yun. Iba naman, panaiyak, saan ako nagkamali? Mga ganon istorya, marami. Ang sabi ng kaibigan niya ganito, Dok, buti po hindi ka natatakot sa kanila. Ang sabi ng kaibigan, bakit ako matatakot? Biro mo, halimbawa, 20, 2, 4, 6, di buong ito. Halimbawa, ako doktor. Halimbawa lang ha. Baka mamaya sabihin, inihilin tulad pa kami sa mental. Halimbawa lang, hindi naman kayo yun siyempre. Halimbawa, hindi naman ako doktor. Kayo pasyente ko. Di andahin ninyo, no? Tuturukan ko si Brother Sunny. Di kasunod na kayo, maalamin nyo. Siyempre, kung yan merong kapansahan, sabihin may tama, kahit ano, siya naman, hindi na dahan-dahan yun. Para matapos. Ito ang tanong. Dr. Rica, hindi ba kayo natatakot doon? Kasi pagka ikaw may sa malolos, mga kapatid ha, ang laking lalaki. Minsan nakasama ko si Pastora doon, laking lalaki. Meron doon sipa na sipa, flying kick. Pag dumadaan ako, alis to. Pakasipahin ako. Laking lalaki yun. Baka bulgalan ako. Meron na may iba roon. May ibon. Nakatitig doon. Kinakausap. Meron na iba doon, panay karate. Meron may doon, parang Robin Padilla. Kung lumakad, kainitan yung naka-jacket. Iba. Kung yun yung mga naging pasyente ko. Ang tanong ay ganito, hindi ka ba Dok natatakot? Saan ako matatakot? Kung magkaisa kayo, na ikaw ay bugbugin. Kasi kung turukan mo, bigla, kung magkaisa kayo, bugbugin ka. Ano magagawa mo? Daming iyon. Nagtawa ang doktor. Ang sabi ng doktor, malabo ikang mangyari yun. Sabing gano'n. Bakit malabo mangyari yun? Ano yung malabo? Hindi magkakaisa. Malabo ikang magkaisa yung mga iyon. Bakit? Mga sirauloy kayo. Malabo magkaisa yun. Di ba? Totoo naman, hindi ba? May nakita na ba kayo
na nagkakaisang mga pasyente sa mental na nagkudita. O kaya may mga plaka na sinasabi, palayain kami. Meron man na kayo nakitang ganun. Na, Sa TV lang, sa mental hospital. Sa ika-anim na teka no, si Georgia, pinagtutulungan sa ay, Palabasi. palabati yun eh. TV nga lang. Oo. Yung nagkakaisa sila, walang ganun. Walang mga may sakit sa kaisipan na nagkaisa. Kundi ang nagkakaisa mga kapatid ay yung mga matitinong kaisipan. Kaya nga sinabi ng Panginoon yun magkaisa kayo tulad naman namin, tulad diga natin o Diyos na nagkakaisa. Amen. Amen. Handa ba tayong makiisa? Amen. Amen. Dalawa yung pakikisang tatalakayin natin. Amen. Siyempre, yung nakalulugod at di nakalulugod. Ayan. Parang balance. Baka mamaya, puro nakalulugod na yung pag-usapan natin Hindi, meron palang hindi nakalulugod. Parang ganito sa pag-ibig ng Diyos. Minsan ikinikwento ko sa pag-ibig ng Diyos. Kadalasan kasi kako, ang naisesermon o naibibigay na mensahe ng mga preacher, ang Diyos ay pag-ibig. Tama, mali? Tama. Ang Diyos ay mawain. Tama na naman. Ang Diyos ay mapagpatawad. Tama na naman. Hindi ba? Puro iyan. Puro ilang nasasabi. Pero, nakakalimutan kung minsan sabihin o ipaalala na ang Diyos ay merong galit na darating. Di ba? Mababasa natin si Panyas 1:18 at sa tinatawag na 1 Thessalonica 1:10. Merong tinatawag na galit na darating ang Diyos. Sino yung pagagalitan ng Diyos na yan? Yung galit na darating. Sino? Kung merong galit na darating, sino ang naghihintay sa galit na darating na yun? Meron ba? Meron. Sino? Yung mga nagtatawanan sa likod. Magkagalit yan Diyos sa kanila pag dinatnan sila ni Lord na ganoon. Di ba? Pag dinatnan. Huwag mo nang tanongin. Ilustrasyon lang ngayon, sister. Ilustrasyon. Halimbawa lang ngayon. Halimbawa. Mga nakatingin naman sila sa akin na para bagang sinasabing tagal namang magsalita ni pastor, hindi pa ba kakain? Hindi pa luto. Hindi pa luto. Ganito po yan. Di ba? Merong galit na darating. Nasa Biblia yan. Yung mga galit na darating na yan, ang darat na niyan, yung mga tao na hindi interesado sa salita ng Panginoon, yung mga taong kulang yung panahon sa salita ng Panginoon. Bakit? Bagamat sinabi ang Diyos ay pag-ibig sa panahon natin ito. Kung sinabi ng Diyos na ang Diyos ay mapagpatawad sa panahon natin ito. Subalit, pag dumating siya, yung mga binanggit ko kanina, kulang ka sa panahon sa Panginoon. Kulang ka sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit ko nasabi? Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis o tinatawag na pahayag, kung ikaw ay malahininga. Ano ibig sabihin ng malahininga? Hindi ka naman mainit. Hindi ka naman malamig. Kumbaga normal lang, natural lang. Kumbaga ang temperature ay 39. Ala pa sa 30. Hindi, 37 yun naman. 37 ba? 39 na May edit yung 30, may hinana, Kung ikaw ay 36, ayan, di normal. 36, ay ayaw ng Panginoon noon. Ang nais ng Panginoon, ang mainit tayo sa kanyang paglilingkod. Ikaw ay mainit kaya sabi, kung ikaw ay malahininga, ay susuka ka. Ayaw ng Panginoon. Ibig ng Panginoon, kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, ay mainit tayo sa paglilingkod. Kaya, ang Diyos laging punong-puno ng paalala. Dito tayo ngayon sa tinatawag na pagkakaisa. Yung binasa kanina sa aklat ng Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Si Nimrod yun. Si Nimrod gumawa ng isang Haring Nimrod, gumawa ng isang tore. Ang tawag ay Babel. Como iyon ay katatapos lamang ng tinatawag na
pagbaha sa tinatawag na kay Noah, katatapusan ng baha kay Noah, nagkaisa ang tinatawag ng mga tao na gumawa ng isang muog, isang mataas na muog, para kung sakali mang bumaha, hindi sila malulunod. Ito ang tanong, mga kapatid. Ano masama ron? Di ba? Gumawa sila ng isang tore, kung halimbawa ang baha ay hanggang dito. Nagtayo sila sa isang bundok. Mas mataas pa rito, hindi tuloy baha, halimbawa. O lampas na, gumawa sila ng isang tore. Nagkaisa sila. Di ba? Gumawa ng isang building, tore, para kung sakali nga naman di inaasahang bumaha uli, hindi sila malulunod. Nagkaisa sila doon. Ang tanong ay ito, mga kapatid, ano masama? Bakit nagalit ang Diyos? Di ba? Kung narinig ninyo ang binasa ng ating MC kanina, sila'y nagkaisa na mamalagi sa lugar na iyon, gumawa sila ng tore. Ang sabi doon, mamamalagi sila doon para kung sakaling bumaha, halimbawa dito lang tayong lahat, bumaha, hindi sila malulunod. Ano masama, mga kapatid? May masama ba kayong nakita ron? Ano pangit? Ano masama? Ano ang nilabag nila sa kalooban ng Diyos at pinag-iba-iba sila ng wika? Aba, iba-iba ang wika na. Kung halimbawa, hindi ka pamilyar sa Kapampangan, Tagalog ako. Sasabihin ko, akin ay martilyo. Ang iabot ng Kapampangan, siyempre, hindi ako maintindihan Kapampangan, iabot sa akin lagari. Magagalit ako. Sabi ko, martilyo. Hindi ako maintindihan intindi ng Kapampangan, lagari. Iabot sa akin lagari. Nasalita naman ng Ilocano. Sino ba Ilocano rito? Ilocano, sino? Sir Evelyn. Hindi. Ilocano, malahi. Ilocano. Salita mo yung Pampanga, Ilocano. Ilocano, ayan. Magsasalita siya ng Ilocano. Sasagot namin taga Bicol. Hindi din maintindihan. Ang labo. Hindi ba? Ang labo nun. Hindi magkaintindihan magsasalita naman si Pastora, English. Lalo hindi magkakaintindihan. Hindi ba? Ang tanong ito, bakit ayaw ng Panginoon na sila'y gumawa ng tore at mamalagay sila doon? Nagkaisa sila, hindi ba? Nagkaisa silang gumawa ng isang, sino ba yan? Ng isang tore. Kaya ganun. Bakit ayaw ng Panginoon? Nagalit ang Panginoon. Nagkaiba-iba tuloy ng wika. May Tagalog sa Pilipinas, may Ilocano, may Pampanga, may Tiga Bisaya, may Waray, etc. Ang dami. Nagkaiba-iba tuloy ng wika. Bakit? Ang tanong ay bakit? Ano dahilan? Pagkakaisa, hindi ba? Nagkaisa sila. Masama ba yun? Ayaw ba ni Lord yun magkaisa? Nagkaisa sila? Ayaw ba yun? Ang daming tao nagkakaisa. Magkaisa, hindi ba? At magsama. Ganun ba? Stress lang kata yun. Tayong lahat. People power. People power. Power pala yun. Bakit ayaw, mga kapatid? Ano dahilan? Pagmamalaki. Pero malapit na. Pero ando na pagmamalaki. Ay, ng Panginoon nagmamalaki. Ito puro small. Ano dahilan? Pinangunahan daw yung kalooban ng Diyos. Pinangunahan yung kalooban ng Diyos. Pwede rin yun. Ano namang mali? Pero basta pwede. Kailan may sakto. Makasarili. Ano? Di ba? Bakit? Kung binasa, kung nakinig kayo, kaya baka hindi nakikinig, mga kapatid. Ito sabihin natin, sirit. Sabihin natin, sila nagkaisa doon mamalagi sa lugar na yun. Kung papansin na nagkaisa silang mamalagi sa lugar na yun. Kaya ayaw na nilang umalis sa lugar na yun. Kung sakali nga namang mag-high tide, parang sagunin mag-high tide, hindi sila malulubog. Ayaw ng Diyos yun. Ang ayaw ng Diyos yung hindi pagkakaisa nila. Ang ayaw ng Diyos ay ito. Ayon sa aklat, nasa Genesis tayo. Ayon sa aklat ng tinatawag na, sino may Bible? Genesis 1:28. 1:28.
Ang sabi, nagkaisa sila sa lugar na iyon. Maganda yung pagkakaisa. Subalit, ang pagkakaisa na iyon, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ayaw ni Lord noon. Tandaan natin, nais ng Panginoon, kayo'y maging isa, na gaya naman natin, na isa, ang sabi ng Panginoon. Subalit, ang pagkakaisa, hindi ayon sa kalooban ni Lord, galit si Lord. Genesis 1:28. At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. Ayan. At pamahalaan ito. Ang sabi, punuin ninyo ang buong daigdig. Hindi ba? At kalatan ninyo ito. Paano mapupuno ang buong daigdig? Andun lang sila sa lugar na yon. Genesis chapter 9, verse 1. Nag-iisip si Princess. Nag-iisip. 9:1. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Kalatan ninyo ang buong daigdig. Ang utos ng Panginoon, mga kapatid, ay ito. Kalatan ninyo ang buong daigdig. Samantara, sa panahon ni King Nimrod, andun lang sila sa lugar na iyon. Nagkaisa sila, hindi sila aalis. Hindi matutupad yung sinabi ng Panginoon na kalatan ninyo ang buong daigdig. Kaya ayaw ni Lord. Kaya galit si Lord pag yung pagkakaisa hindi umaayon sa kalooban ng Panginoon o sa sinalita ng Panginoon, chapter 9, chapter 11, yung Tibabel. Hindi tumutugma, ayaw ni Lord yun. Ang utos, kalatan ang buong daigdig. Liliwanagin ulit natin. Ang sabi, kalatan ang buong daigdig. Kaya maraming mga tao, ang sabi, magsipag-asaway ka kayo hanggat maaga. Para ka, utusin ka, yan hindi ba? Kalatan ang buong daigdig, magpakarami. Tama, mali? Tama, kang sinabi. Sa mga matuwid, mga kapatid, kung papansinin natin, yung sinabi na 1:28 ng Genesis, sinabi kay Eva kay Adan. Wala pa silang kasalanan noon. Nasabi, magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Dito sa aklat ng Genesis, pagkatapos, chapter 9, pagkatapos gunawin, ang natira, yung 3 anak, 3 manugang. Ay di kakunti na sila lang natira, 8. Kaya ang sabi ng Panginoon, sige, magpakarami kayo. Kalatan ninyo ang buong daigdig. Ang sabi doon. Kaya inuutos na magpakarami doon sa mga matutuwid, mga kapatid. Hindi sa mga drug addict. Oo, pag sinabi, magpakarami kayo, ang dumami drug addict. Ay, yari tayo noon. Dumami yung mga nagsisipag online sabong. O, pag ang nagpakarami ay mga online sabong, bibili yung hardware. Lubid. Oo, maraming magbibigti. Ang dahil kong napabalitaan, dahil sa online sabong, bibili ang hardware. Kaya inutos yung tinatawag na pagpapakarami, mga kapatid, doon sa mga matuwid. Ang sabi sa aklat ng tinatawag na Roma, kayo'y hindi matuwid. Subalit, nung kayo'y sumampalataya kay Jesus, inari kayong matuwid ng Panginoon. Tayo pala hindi matuwid. Subalit, nung tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus, ayon sa aklat ng Roma, sulat ni Pablo, tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ano utos, Brother Sunny, sa atin? Ano utos? Magpakarami. Si Ginoon. Inutos yan sa mga matuwid. Hindi inutos sa mga makasalanan. Kaya doon sa mga makasalanan, hindi inutos yung magpakarami. Inutos sa mga matuwid. Kaya ang sabi, magpakarami kayo. Sa mga matuwid, kay Eva at kay Adan, kay Noah, na meron 3 anak, 3 manugang. Pagkatapos gunawin, sinabi, magpakarami kayo. Sinabi sa mga matuwid, sa panahon nating ito ngayon,
ang tao nagiging matuwid pag sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sino mang sumampalataya, inaaring matuwid ng Diyos. Kaya ang utos sa mga matuwid ay ano? Magpakarami. Magpakarami, hindi ba? Pagkakaisa yun. Ang utos sa mga lingkod ng Diyos na matuwid, magpakarami. Kaya iyon ang sinasabi, magkaisa kayo ng pag-iisip. Meron pang pagkakaisang ginawa. Inom nga muna ako. Hinihingal ako sa inyo. Wala namang problema kung anak, kung may pangpakain kayo. O yun, sabi ni Bunso, ano, liwanagin, ano ba paparamin, anak ba? Eh kung kayo may pambili ng pangkain at pampaaral sa kanila, walang problema ron. Subalit kung wala naman kayong pambili ng pampers ba tawag doon? Oo. May tama na muna isa. Pag nakaipon na kayo ng pambilili, dagdagan nyo ng 2. Eh baka mamaya, problema pa ng kuwan yan, problema pa ng ayuda yun. Tagal naman ka ng ayuda. Wala nga kami pambili ng pampers ng anak ko. Kaya kung may pambili kayo, pwede naman mag-anak ng madami hanggang ilang gusto ninyo. Hanggang kaya ng asawa. Dito tayo ngayon. Meron pa isang nagkasundo. Sino nakakakilala sa Kim Miriam? Amen. Genesis tayo. Kapatid ni Moises. Ayan, kapatid ni Moises. Sa Biblia tayo. Si Miriam, kapatid ni Moises. Si Aaron, kapatid din ni Moises. Magkapatid din dalawa ngayon. Yung dalawang ito, si Aaron na ito, kapatid ni Moises, ha? Liliwanag ko, hindi bantilan, ha? Hindi bantilan. Si Aaron, na kapatid ni Moises, at si Miriam, kapatid ni Moises, nagkasundo yung dalawa, Ano ang napagkasunduan ng dalawa? Ayon sa aklat ng Numbers o bilang sa aklat ng Lumang Tipan, sa sulat ni Moises, yung dalawa ay nagkasundo na ang sabi, ano ba naman yung Moises na ito, kakapatid yan. Si Aaron, si Miriam, si Moises, magkakapatid yan. Lingkod ng Panginoon, pare-pareho. Ang spokesman ni Moises, si Aaron. Ngayon, yung dalawang magkapatid nagkasundo. Ang sabi ganito, kaya kwento ko na lang, chapter 12 ng bilang. Ano ba naman Bakit naman si Moises lang ba? Ang sabi si Moises lang ba ang pwedeng kausapin ng Diyos? Tayo ba'y hindi pwedeng utusan o kausapin ng Diyos? Kumbaga, nagrereklamo si Miriam at si Aaron. Nag-uusap yung dalawa, parang magkukudit dalawa. Nag-uusap. Narinig ng Diyos. Tinawag silang tatlo, puntay ka kayo sa kampamento, puntay ka kayo sa loob. Kinausap yung dalawa. Ang sabi ng Panginoon, bakit Ang sabi doon, kung sino ang gusto kong kausapin, yun ang kakausapin ko. Nagkasundo yung dalawa, di ba? Si Aaron at si Miriam. Kung sino gusto kong kausapin, kakausapin ko. Siya ang inihalal kong propeta. Bakit kayo nagrereklamo? Ang sabi ng dalawa. Kaya si Miriam, nagkaroon ng tinatawag na maputing balat, parang ketong. Subalit si Moises mapagkumbaba ayon sa Biblia. Nakipag-usap siya sa Diyos at sinabi, huwag po ninyong bigyan ng mabigat na karamdaman yung aking mga kapatid. Ganyan si Moises, mga kapatid, mapagkumbaba. Ang punto natin doon ay mga kapatid. Ganito, ano ang ibig sabihin o application? Ganito yon. Ang pagkakaisang sinasabi ng Panginoon ay maganda. Subalit kung ang pagkakaisa gagamitin sa tinatawag na hindi kalooban ng Panginoon, galit ang Panginoon. Ginagamit ng Panginoon si Aaron, ginagamit si Miriam ng Panginoon. Subalit nagkaisa sila, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasakit. Nagkaroon ng tinatawag na parang ketong. Di ba ganoon? Ano ang
sa panahon natin ngayon, ano ang pagkakaisang nagagawa ng mga lingkod ng Panginoon? Ito, talakayin natin. Nagkaisa sila, halimbawa, ito, iliwanagin ko ha. Ito, mensahe ito ha. Pag-aaral, walang masamang tinapay. Walang ganito sa BJCC. Kundi tinatalakay lang natin, parang Biblia. Bakit isinulat ang Biblia? Para ba usigin yung mga makasalanan? Hindi. Sinulat ang Biblia upang hindi magkasala yung mga Israelita sa Ten Commandments. Isinulat itong 10 utos para panundan ng mga Israelita na hindi nila dapat gawin yun. So, ibig sabihin, ang mensahe ito ay ganito. Sa pagkakaisa na sinasabi ng Panginoon at nagkaisa, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, bawal sa Diyos. Galit ang Diyos. Halimbawa, si Pastora, saka si Princess nagkaisa. Wari ba naman ka, ay a-attend pa tayo sa Bible study tuwing araw ng Wednesday. Sasagot si Princess, bakit nga ba naman ka tayo a-attend? Paano? Meron namang araw ng linggo. Huli ka tayong umattend. Nagkaisa sila. Kalooban ba ni Lord yun? Hindi. Galit si Lord sa kanila. Galit ang Lord sa kanila. Nagkaisa sila. Tayo ba ka hahayo pa? Pwede naman ikang hindi Di bahala na lang yung mga masisipag ang humayo. Tayo naman konti lang sipag natin Hindi ka tayong humayo. Nagkaisa sila. Natutuwa ba si Lord nun? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Hindi ba ano? Ibig sabihin lang, pinakikita lang natin yung mga pagkakaisa na pwedeng mangyari o pwedeng dumating. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, maganda yung pagkakaisa kung kalooban ng Panginoon. Kung hindi kalooban ng Panginoon, galit si Lord yun. Halimbawa, kay Miriam at kay Aaron ito, pwede namang sawayin ang isa. Halimbawa, ang nakaisip si Miriam, pwedeng sabayin ni Aaron. Huwag kapatid. Pangit yung ganyan na sinasabi mo. Dapat yung pagkakaisa natin, magkaisa tayo na kung paano tutulong kay Moises. Kung halimbawa naman ang nagsuggest si Aaron, sabihin niya na ganun, pwedeng sabihin ni Miriam, wag Aaron. Spokesman ka ni Lord Ang gawin mo na lamang, sumuporta ka sa gawain. Ibig sabihin, pwedeng asansalain ng isa. Kung nagkaisa, halimbawa, atin pabay ka tayo doon sa chart na yun. Pinakamaganda kay huwag na. Nagkaisa, gusto ba ni Lord yun? Hindi ba? Ibig sabihin, yung isa na sumang-ayon, galit din si Lord sa tao na yun. Pag sumang-ayon ka sa mali, galit si Lord sa iyo. Akala mo lang hindi. Kasi hindi mo nabigyan yung sinasabing pagkakaisa na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya anumang mga pagkakataon o anumang mga ginagawa na hindi na ayon sa kalooban ni Lord, ay ang sabi ko nga kanina, meron tinatawag na panahon. Sa panahon na pagdating ng Panginoon, aantayin natin yung galit ni Lord. Kaya pag tayo ay nakiisa doon sa maling gawa, sa mga maling sinasabi na hindi naayon kung paano lalago ang gawain ng Panginoon, kasali tayo doon. Di ba mga kapatid? Nagkaisa tayong tumingin sa kaliwa, ayaw si Lord noon. Nagkaisa tayong tumingin sa kanan, ayaw si Lord noon. Bakit? Ang nais ng Panginoon, magkaisa kayo na tumingin sa Panginoon. Hindi ba? Kaya ganyan ang buhay ng isang tao mga kapatid. Titingnan natin kung yung bang sinasang-ayunan natin pagkakaisa, nakalulugod kay Lord. Pag hindi nakalulugod kay Lord, huwag na tayong sumang-ayon. Kung ayaw natin na siya'y payuhan, huwag na tayong sumang-ayon mga kapatid. Nagkaisa sa langsangin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat, ang sabi nga niya, baka masumpungan pa na kayo'y nakikipaglaban sa Diyos pagka pinigil ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon. So, anong pagkakaisa ang nais ng Panginoon kung ganon? Ang pagkakaisang nais ng Panginoon ayon sa tinatawag na Filipos chapter 2 verse 2.
Pilipos 2, verse 2, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Ayan. Magkaisa kayo sa isang pag-iisip. Magkaisa kayo sa isang puso't diwa. Ang Kristiyano pala, nais ng Panginoon magkaisa sa puso't diwa, sa magkaisa sa tinatawag na akala. Ibig sabihin ng Panginoon ay ganito yan. Pag si Lord ang ulo, ibig sabihin, ang kamay kaisa ng tinatawag na hakbang ng paa. Kaisa yun eh. Yung tinatawag na paa, ayon sa aklat ng sulat ni Pablo, yung paa, kaisa ng ginagawa ng kamay. Bakit? Sa banal na kasulatan ang sabi sa aklat ng tinatawag na Colossus chapter 1, ang ulo ay si Kristo. Ibig sabihin, kung ang ulo ng katawan, ang ulo ng iglesia ay si Kristo, meron tinatawag na isang akala, isang pag-iisip. Hindi pwedeng kumontra yung katawan doon sa paa. Paano kukontra? Halimbawa, gusto mong kuhanin ng pagkain, nararamdaman ng tiyan na nagugutom siya. Paano maaabot yung pagkain kung nasa gawing 5 hakbang? Maabot ba yun? Hindi pwede. Kinakailangang humakbang yung paa. Sa pamamagitan ng isang pag-iisip, hahakbang yung paa. Magkakaroon ng kalusugan yung katawan, pati na yung mga ibang sangkap nito. Ibig kong sabihin ay ganito mga kapatid. Sa isang akala, sa isang pag-iisip, ang church ay binubuo ng isang pag-iisip. Isang akala, isang pag-iisip. Kung si Kristo ang pinakaulo natin, meron tayong isang pag-iisip lamang. Dahil iisa naman ang katawan. Ang sabi ng Panginoon, bagamat ang katawan ay iisa, subalit binubuo ng maraming sangkap at sila ay nagkakaisa sa bawat ginagawa nito. Walang silang salungat na ginagawa. Kaya ang sabi dito sa aklat ng tinatawag na mga awit, ang sabi sa aklat ng mga awit 133 verse 1, pagkaligaya na ang magkakapatid ay magkakasama na gumagawang nagkakaisa. Di ba mga kapatid? Kung ang mga kapatid gumagawang magkakasama, nagkakaisa, hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, nakatutuwang pagmasdan. Balik tayo ng Sabado at Biyernes, hindi ba? Nakatutuwang pagmasdan na ang mga kapatid nagkaisa saan? Nagkaisa sa panalangin, di ba? Mula alas 5 hanggang alas 5 uli ng umaga, nagkaisa sa panalangin. Paano nagkaisa? Merong oras ang bawat isa na pumupunta. Ako, tinesting ko. Gising ako. Hindi si Brad Tamboy, Sister Angie. Gising ako. Si Brad Tamboy, siyempre pagod, tulog. Gising ako ng mga, ang nakasalang dito ay, hindi ko maalam kung si Sister Angie, si Brother Tamboy. Nakasalang dito. Si Brother Tamboy, ang nakasalang. Alas 12 hanggang alauna, ay di tinignan ko yung oras. Tinignan ko yung relo ko. Alas 2, may papalit. Tinesting ko, pwede ko, sabi sa akin, text mo. Baka alanganing oras, baka hindi makapunta. Text mo. Inisip ko, hindi ko text. Titingnan ko ako. Kung sila meron tinatawag na kusa, baka mamaya text mo. Mahiya lang sa akin. Nakakahiya, nag-text. Punta tayo. Hindi ko tinext. Hindi ko tinext. Pinabayaan ko. Pumunta. Alas 2 ng madaling araw. Di ba? Bakit? Merong pagkakaisa. Alanganing oras yun. Pagkakaisa na tinatawag mga kapatid. Kaya, ang Panginoon natutuwa sa pagkakaisa pag patungkol sa gawain. Amen. Ang sabi doon. Pero, pag ang pagkakaisa patungkol sa hindi gawain at patungkol doon kung paano sasalungutin ang gawain, galit si Lord doon. Galit si Lord doon sa mga pangyayari na yun. Kaya titingnan natin yung pagkakaisa ko ba parang kay Nimrod
Torre ng Babel. Parang kay Miriam at kay Aaron. O ang pagkakaisa ko, katulad ng sinasabi sa Aklat ng Mga Awit 133 verse 1 na sinasabi, pagkaligayan tingnan na ang mga magkakapatid nagkakaisa na gumagawa kahit naman sa loob ng bahay, loob ng tahanan. Subukin ninyo. Meron kang 7 anak, nagkakaisa. Ang bahay, makita mo, maayos. Meron kang 2 anak, hindi pa magkasundo yung 2. Ay, ang gulo. Di ba? 2 na nga anak, hindi pa magkasundo. Ano ba ulam? Perito. Sinabi ko na ikaw, mama, sinigang. Tapos perito. O, ang magulo. Kaya, maligaya daw ang magkakapatid na nagkakaisa. Kaya, sinusugan yan sa aklat ng Epeso, sa aklat ng Pilipos 2:1, at Pedro, unang Pedro, chapter 3, verse 8. Magkaisa tayo ng akala. Magkaisa tayo ng pag-iisip upang tayo'y maging kalugod-lugod at kapaki-pakinabang sa ating Panginoon. Ang pagkakaisa natin laban sa gawain ng Panginoon, ang iniintay natin ay yung galit na darating buhat sa Panginoon. Tandaan natin, merong galit na darating. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero tiyak na darating sapagkat si Jesus ang may sabi noon. Galit na darating doon sa mga taong walang pakikisa sa gawain ng Panginoon. Amen. 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 Sige po, 10:30. Tayo tumayo at tayo